Sa isang universidad na tahimik pagsapit ng gabi, may isang kwento na hindi kailanman tuluyang nawala. Isang kwento ng disiplina, takot, at isang propesor na hindi marunong magpahinga. Si Mara, 18 years old, isang masipag ngunit kabadong freshman. Bagong lipat lang siya sa kursong pinapangarap niya, ngunit hindi niya inaasahan na may kapalit pala ang pangarap na yun. Unang linggo pa lamang niya sa klase nang mapansin niya ang kakaiba. Laging may bakanting classroom sa ikatlong palapag. Room 307. Laging nakalak, laging tahimik. At ayon sa mga kaklase niya, dapat iwasan ito. Doon nagtuturo si Professor Villanueva nung buhay pa siya. Strikto daw ang nasabing guro at dahil sa sobrang strikto nga ay bibihira lang daw ang estudyante na pumapasa sa klase niya. Ayon sa kwento, namatay si Professor Villanueva sa mismong silid na yon habang nagtuturo. Inatake raw siya sa puso. Pero kahit wala na siya, hindi raw natatapos ang kanyang klase. Isang gabi, napilitan si Mara na magstay ng late para sa project. Habang naglalakad sa hallway, napansin niyang bukas ang pintuan ng room 307. At doon nagsimula ang lahat. Pagpasok niya, walang tao. Ngunit ang pisara, may nakasulat. Quiz, 10 items, no erasures. May tao po ba dito? Pagsambit ni Mara sa loob ng classroom. Biglang may boses. Late ka! Napatigil si Mara. Unti-unti siyang napalingon sa harap at doon niya nakita. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng lumang barong. Maputla, walang emosyon, at may matang tila tumatagos sa kaluluwa. Si Professor Villanueva. Kung estudyante ka, umupo ka. Pagsisimula na ang klase ko, sabi ni Professor Villanueva. Walang dahilan para hindi ka matuto, dagdag pa nito. Sumunod naman si Mara. Biglang may papel sa mesa niya. Isang test paper. Walang pangalan, walang instructions. Pero ramdam niya, kailangan niyang sagutan. Habang nagsusulat siya, napansin niyang mali-mali ang mga tanong. Parang hindi na related sa pag-aaral. Unang tanong, ilang estudyante ang bumagsak sa buhay dahil sa kapabayaan? Ikalawang tanong, ano ang kapalit ng disiplina? Habang tumatagal, lumalamig ang paligid. At bawat mali niyang sagot, may naririnig siyang bulong. Mali, hindi sapat. Naiyak na si Mara. Hindi ko na kaya, please, sabi ni Mara na mangyak-ngyak. Ang mahina hindi pumapasa, sabi ni Professor Villanueva. Hindi na kinaya ni Mara. Tumayo siya, nanginginig. Pero sa pagkakataong yon, hindi siya tumakbo. Lumapit siya sa propesor. Sir, tama na po. Patay na po kayo. Hindi na po ninyo kailangan magturo. Ngunit sumagot ang propesor. Ang guro hindi tumitigil. Hindi po ba kayo napapagod kakahabol sa pagiging perpekto? Hindi po ba kayo nagsasawa? Sa unang pagkakataon, gumalaw ang ekspresyon ng propesor. Ang tungkulin ko, maghubog kahit anong mangyari. Sir, pwede na po kayo magpahinga. Unti-unting naglaho ang hawak niyang tiyok, ang mga papel, ang ilaw. Pero akala ni Mara tapos na. Hindi pa tapos ang klase. Biglang bumalik ang lahat sa dati. Mas malamig, mas madilim. Hanggat may estudyanteng kulang, hindi ako aalis. Muling napuno ang pisara ng sulat ng propesor. Retake, lahat. At mula noon, tuwing gabi, may isang classroom na may ilaw sa ikatlong palapag. At kung sakaling marinig mong boses na nagsasabing, late ka,
siguraduhin mong handa ka. Dahil baka ikaw na ang susunod na estudyante sa huling lecture niya. May isang beach resort na minsang naging paraiso ng saya at pahinga. Dinarayo ng mga turista, pinipilahan tuwing tag-init at kilala sa napakagandang tanawin ng dagat. Ngunit ngayon, nananatili pa rin ang ganda ng lugar. Ang puting buhangin, ang malinaw na tubig, at ang mga cottage na tila perpekto pa rin. Pero wala nang bumibisita. Dahil sa mga hindi may paliwanag na nangyayari, na mas pinipili na lang iwasan ng mga tao. Nagsimula raw ang lahat sa mga simpleng reklamo, mga bisitang hindi makatulog, may naririnig na yabag sa bubong at mga pintuang kusang bumubukas. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang mga kababalaghan. May mga batang nakikitang naglalaro sa dalampasigan, pero kapag nilapitan, nawawala na parang bula. May mga aninong naglalakad sa gabi, hindi tumitingin, hindi humihinga, basta naglalakad lang. At may mga bisitang nagsasabing may kumakatok sa kanilang pinto tuwing madaling araw. 3 beses. Palagi. Dahil sa takot, unti-unting nawalan ng bisita ang resort hanggang sa tuluyan itong isinara. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ilang beses pinabendisyonan ito sa mga pari. Bawat pagbubukas, may dasal, may ritual, may pag-asa. Sa unang araw, payapa. Ikatlong araw, tahimik. Ngunit sa ikatlong araw, bumabalik sila. Ayon sa isang dating empleyado, hindi lang sila multo. May iba pa. May mga nilalang galing sa ilalim. Dahil sa paulit-ulit na pangyayari, nagpasya ang may-ari na ipatingin ang resort sa isang spirit questor. Isang taong may kakayahang makita at makausap ang mga hindi nakikita. Sabi ng isang spirit questor, hindi ito simpleng hunting. May pinanggagalingan ang lahat ng ito. Sa gitna ng resort, sa ilalim ng lumang pavilion, doon nagsagawa ng ritual ang questor. Habang lumalalim ang kanyang pagdarasal, tila may nagising. Nang mag-low tide, lumitaw ang isang bahagi ng lupa na hindi pa nakikita noon. Isang guhit sa lupa, isang bilog, may mga simbolo at malamig na hangin na nanggagaling mula sa ilalim. Nakatakatakang hindi nabubura ng tubig dagat. Sabi ng questor, ito na ang pinanggagalingan. Isang pintuan papunta sa kabilang mundo. Hindi lang mundo ng mga patay, kundi mundo ng mga lamang lupa. Mga nilalang na matagal nang naninirahan sa ilalim ng lupa. At ngayon, galit na galit. Ayon sa questor, matagal nang naroon ang pintuang yon. Ngunit nang itayo ang resort sa ibabaw nito, nagambala ang kanilang lugar. At simula noon, hindi na sila tumigil sa pagpaparamdam. Tinanong ng may-ari kung pwede bang matanggal ang sinasabing pintuan na yon. Ngunit ang sabi ng questor, pwede, pero hindi permanente. Dahil ang pintuan na yon ay nakatakda na simula umpisa hanggang katapusan ng mundo. Matapos ang gabing yon, hindi na muling binuksan ang resort. Sa halip, ipinasya ng may-ari na ibenta na lamang ito. Ngunit sa kabila ng ganda ng lugar, walang gustong bumili. Kahit mababa na ang presyo, kahit ilang beses nang inalok, walang tumatanggap. Dahil sa reputasyon nito at sa mga kwentong hindi maitatanggi. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang resort. Tahimik, maganda, ngunit may tinatago. Sa isang liblib na baryo, may isang sementeryo na halos iniiwasan ng lahat, lalo na kapag lumubog na ang araw. Hindi dahil sa dami ng nakalibing, kundi dahil sa misteryong bumabalot dito. Tuwing may inililibing, may isang bagay na paulit-ulit na nangyayari.
nawawala ang mga bangkay. At iisa lamang ang laging itinuturong may sala, ang sepulturero, si Mang Isko. Isang tahimik, payat at lagi nakayukong matanda. Hindi siya mahilig makipag-usap. Madalas siyang makita sa sementeryo kahit 10 oras ng gabi. Mag-isa. O hindi mo lang alam kung mag-isa nga ba talaga siya. Sa tuwing may libing, siya ang naghuhukay ng lupa. Siya rin ang huling umaalis. At kinabukasan, kapag sinilip ang puntod, wala na ang bangkay. Nagsimula ang bulong-bulungan. Kinakain daw ni Mang Isko ang mga bangkay. Aswang daw siya, matagal na. Hindi lang daw nila mahuli-huli. Unti-unting nabalot ng takot at galit ang buong baryo. May ilan nang nagbalak na paalisin siya. May ilan ding gustong saktan siya. Pero hindi agad sila kumilos. Dahil gusto muna nilang mahuli siya sa akto. Isang gabi, may namatay na bata sa baryo. At mas lalong naging mainit ang hinala kay Mang Isko. Kaya nagplano ang ilang kalalakihan. Magbabantay sila. Magtatago. At hihintayin kung ano ang mangyayari sa bangkay. Madalis na dumilim ang gabi. Tahimik. Walang kahit anong ingay. Maliban sa mahihinang kaluskos ng dahon. Sa likod ng mga puno, nagtatago ang mga bantay. Nakatitig sila sa bagong libing na puntod. At sa malayo, nakita nila si Mang Isko. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa puntod. May dala siyang pala. Eto na, bulong ng isa. Mahuhuli na natin siya. Lumuhod si Mang Isko sa harap ng puntod. Pero imbis na maghukay, tumigil siya at tumingala sa dilim. Parang may naririnig. Parang may hinihintay. At doon nagsimulang manginig ang lupa. May gumapang na anino sa gilid ng sementeryo. 1, 2, 3, hanggang sa dumarami. Mga nilalang na hindi tao. Mahaba ang dila, mapuputi ang mata, at gumagapang sa lupa na parang hayop. Mga aswang. Napatras sa takot ang mga nagbabantay. Hindi nila inaasahan to. Handa na mga aswang para sa lakayin ng bangkay. Pero bago pa man sila makalapit, biglang tumayo si Mang Isko. At sa unang pagkakataon, ibunukan niya ang kanyang bibig. Humaba ang kanyang pangil. Nagdilim ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, nagbago siya. Isa rin siyang aswang. Sumigaw ang mga nagtatago, pero hindi dahil sa kanya, kundi sa mga sumunod na nangyari. Hindi niya hinayaan ang mga aswang na makalapit. Sinugod niya ang mga ito. Isa-isa niya silang itinaboy. May tinulak, may kinagat, may pinaghahampas ng pala. Nagkaroon ng marahas na labanan sa gitna ng sementeryo. Si Mang Isko, mag-isa, ang lumalaban sa marami para protektahan ang bangkay ng bata. Hindi makapaniwala ang mga tao. Nakakala nila siya ang kumukuha, siya ang may kasalanan. Pero sa harap ng kanilang mga mata, siya pala ang tagapagtanggol. Matapos ng ilang minuto, nag-atrasa ng mga aswang. Unti-unti silang naglaho sa dilim. Parang usok na tinangay ng hangin. At naiwan si Mang Isko. Pagod, sugatan, duguan. Pero nakatayo pa rin. Dahan-dahang lumabas sa mga tao mula sa kanilang pinagtataguan. Takot, gulat, at may halong hiya. Lumapit sila kay Mang Isko. Hindi nila alam kung anong sasabihin. Kung magpapasalamat ba o tatakbo palayo. Tumingin si Mang Isko sa kanila. Walang galit, walang paliwanag. Tahimik lang. Parang tanggap na niya ang lahat. Ang takot, ang paratang, ang katotohanan. Kinabukasan, wala na si Mang Isko. Iniwan niya ang sementeryo. Walang paalam, walang bakas. At hindi na siya muling nakita. Simula nun, wala nang nawawalang bangkay. Pero tuwing gabi,
may naririnig pa rin ang mga tao sa sementeryo. May hinang kaluskos, parang may naglalakad sa ibabaw ng lupa. At minsan, may isang aninong nakatayo sa malayo. Tahimik, nagbabantay. Dahil kahit tumalis na siya, may mga nilalang pa rin naghihintay. At wala ng sepulturero na handang lumaban para pigilan sila.